Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brad Ness. Pag-uusapan naman natin ay ang karunungan ng iyong mas mataas na sarili. Ang batas ng pagbibigay. Ang universe ay napapatakbo sa pamamagitan ng dinamikong pagpapalitan. Ang pagbibigay at pagtanggap ng iba't ibang aspeto ng daloy ng enerhiya sa universo. At sa ating kagustuhang magbigay sa ating mga hinahanap, mapapanatili natin ang kasaganahan ng universo sa patuloy na pag-ikot sa ating mga buhay. Itong mahinang bihikulo ng daluyan na laging nawawalan ng laman, muli at muli napupuno ito ng sariwang buhay. Isang maliit na pinatutunog sa ibabaw, flauta ng isang mga burol at labak na hininga sa pamamagitan ng mga malalambing na tunog ng walang hanggang bagong tunog. Ang iyong walang katapusang regalo o aking Panginoon ay dumating sa aking napakaliit na kamay. Lumipas ang panahon, mayroon pa rin paglalagyan dahil ito ay ibinahagi ko rin sa aking kapwa-tao at ito ay hindi nauubos sapagkat ang mga ito ay nanggagaling sa iyo. Ang espiritual na batas ng tagumpay ay ang batas ng pagbibigay. Ang batas na ito ay maaaring tawaging batas ng pagbibigay at pagtanggap dahil ang universo ay napapatakbo sa pamamagitan ng patuloy na dinamikong palitan, hindi stagnante. Ang iyong katawan ay isang dinamiko at patuloy na nakipagpalitan sa katawan ng universo. Ang iyong kaisipan ay dinamikong nakikipag-ugnayan sa kaisipan ng kalawakan. Ang iyong enerhiya ay pagpapahayag ng enerhiyang kalawakan. Ang daloy ng buhay ay walang iba kung hindi ang magkakatugmang interaksyon ng lahat ng mga elemento at pwersang struktura sa bukirin ng pag-iral. Ito ang magkakasundong interaksyon ng lahat ng mga elemento, mga pwersa ng iyong buhay na pinatatakbo bilang batas ng pagbibigay. Dahil ang iyong katawan at ang iyong kaisipan at ang universo ay patuloy na dinamikong palitan. Ang pagginto sa sirkulasyon ng enerhiya ay tulad ng pagginto ng daloy ng dugo. Tuwing hihinto ang pagdaloy ng dugo, nagsisimulang mamuo ang dugo, makulta at hindi umagos. Kaya dapat kang magbigay at tumanggap upang mapanatili ang kayamanan at kasaganahan o anumang bagay na ninanais mo sa iyong buhay at ito'y iikot sa iyong buhay. Ang salitang kasaganahan ay ang kariwasaan, ang pagdaloy ng kaginawahan. Ang pera ay talagang isang simbolo ng enerhiya ng buhay na ipinapalit at ang enerhiya ng buhay na ating ginagamit at nakonsumo bilang isang resulta na serbisyo na binigay natin sa universo. Sa pangsalita, para sa pera ay salapi na sumasalamin sa dumadaloy na katangian ng enerhiya. Kung ating ititigil ang pag-ikot ng pera at ito'y tinago lang, ito ay enerhiya din sa buhay. Mapipigil natin ang sirkulasyon nito pabalik sa ating buhay. Upang mapanatili ang enerhiya na bumalik sa atin, kailangan natin mapanatili ang pag-ikot ng enerhiya. Tulad ng isang ilog, ang pera ay dapat panatiling dumadaloy. Kung hindi ito ay magsisimulang mamuo at makulta, suminghap sa paghinga at masakal ng sarili niyang pwersa ng buhay. Ang sirkulasyon ay kailangan upang mapanatili ang kanyang buhay. Sa bawat relasyon,
kailangan merong isang nagbibigay at merong isang tumatanggap. Ang pagbibigay ay nagbubunga ng pagtanggap at ang pagtanggap ay nagbubunga ng pagbibigay. Kung ano man ang umakyat, kailangan bumaba, at kung ano man ang lumabas, kailangan may pumasok. Sa katotohanan, ang pagtanggap ay ang parehong bagay bilang pagbibigay. Dahil ang pagbibigay at pagtanggap ay iba't ibang aspeto ng daloy ng enerhiya sa universe. At kung pipigilan mo ang daloy ng alinman, nagagambala mo ang katalinuhan ng kalikasan. Sa bawat binhi ay ang pangako ng mga libu-libong puno sa kagubatan. Ngunit ang binhi ay hindi dapat itago. Dapat nitong maibigay ang katalinuhan sa mayabong na lupa. Sa pamamagitan ng pagbibigay, ang hindi nakikitang enerhiya ay dadaloy sa material na pagpapakilala. Mas marami kang binibigay, mas marami rin ang iyong tatanggapin dahil pinananatili mo ang kasaganahan ng universo sa pagdaloy ng iyong buhay. Sa katunayan, anumang bagay na may halaga sa buhay ay dumadami kapag ito ay binibigay. Kapag ang ibinibigay ay hindi dumadami, ito ay walang halagang ibigay o tanggapin. Kung sa pamamagitan ng gawa ng pagbibigay, sa tingin mo na ikaw ay nawalan ng isang bagay, makagayon, ang regalo ay hindi tunay na ibinibigay at ito ay magiging dahilan ng hindi pagdami. Kung magbibigay ka ng may galit, ito ay walang enerhiya sa likod ng pagbibigay. Ang intensyon sa likod ng iyong pagbibigay at pagtanggap ang pinakamahalagang bagay. Ang intensyon ay dapat palaging makalika ng kaligayahan para sa mga bibigyan at sa mga tatanggap. Dahil ang kaligayahan ay sumusuporta sa buhay at nagpapalakas ng buhay, kaya nakakabuo ng pagdami. Ang pagbalik ay direktang proporsyonal sa pagbigay kapag ito ay walang pasubali at nagmumula sa puso. Yan ang dahilan kung bakit dapat na ang kilos ng pagbibigay ay may kagalakan. Ang balangkas ng ating kaisipan ay dapat nakakaramdam ng kasiyahan sa bawat kilos ng pagbibigay. Pagkatapos, ang enerhiya sa likod ng pagbibigay ay daraming pataas ng ilang beses. Ang pagsasanay sa batas ng pagbibigay napakasimple lamang. Kung gusto mo ng kasiyahan, magbigay ka ng kasiyahan sa iba. Kung gusto mo ng pagmamahal, matutong magbigay ng may pagmamahal. Kung gusto mo ng atensyon at pagpapahalaga, matutong magbigay ng atensyon at pagpapahalaga. Kung gusto mo ng material na kasaganahan, tulungan mo ang ibang maging masagana sa material. Sa katunayan, ang pinakamadaling paraan upang makuha mo ang iyong ninanais ay ang tulungan ng iba na makakuha ng kanilang ninanais. Ang prinsipyong ito ay gumagana ng mahusay sa mga individual, sa mga korporasyon, sa lipunan, sa mga bansa. Kung nais mong mapagpala ng mabubuting bagay sa iyong buhay, matutong tahimik na pagpalain ng lahat ng tao ng mga mabubuting bagay para sa kanilang buhay. Kahit na ang pag-iisip ng pagbibigay, ang kaisipan ng pagpapala o isang simpleng panalangin ay may kapangyarihan upang makaapekto sa iba. Ito ay dahil ang ating katawan bawasan sa mahalagang estado nito ay isang lokal na bigkis ng enerhiya at impormasyon sa isang universo ng enerhiya at impormasyon. Tayo ay lokal na bigkis ng mga kamalayan sa universong kamalayan. Ang salitang kamalayan ay nagpapahiwatig ng higit pa sa enerhiya at impormasyon. Nagpapahiwatig ng enerhiya at impormasyon na buhay bilang kaisipan. Sa magkatwid, tayo ay mga bigkis ng kaisipan sa universo ng pag-iisip at ang pag-iisip ay may kapangyarihang magbagong anyo. Ang buhay
ay walang hangganang sayaw ng kamalayan na nagpapahayag na sarili nito bilang dinamikong palitan ng simbuyo ng katalinuhan sa pagitan ng maliit na bagay at sa malalaki, sa pagitan ng katawan ng tao at ng universal na katawan, sa pagitan ng mga kaisipan ng mga tao at ng kosmikong kaisipan. Kapag natuto kang magbigay ng mga bagay na iyong hinahanap, nabubuhay mo ang dapat ikilos ng isang sayaw ng may isang katangi-tanging sigla at mahalagang kilusan na bumubuo sa walang hanggang pintig ng buhay. Ang pinakamahusay na paraan upang ilagay ang batas ng pagbibigay sa operasyon at upang masimulan ang buong proseso ng sirkulasyon, kailangan gumawa ng desisyon sa anumang oras na dumating ang sandaling makipag-ugnayan ka sa sino man ay dapat kang magbigay ng isang bagay. Hindi kinakailangang material na bagay, maaaring itong isang bulaklak o papuri o panalangin. Sa katunayan, ang pinakamakapangyarihang paraan ng pagbibigay ay hindi lamang sa material. Ang mga regalo ng pangangalaga, atensyon, pagmamahal, pagpapahalaga at pag-ibig ay ilan lamang sa mga pinakamahalagang mga regalo na iyong maaaring ibigay at wala kang gagastusin sa mga ito. Kapag may nakita kang isang tao, maaari kang tahimik magpadala sa kanila ng isang pagpapala. Gusto mo silang maging masaya, magkaroon ng kagalakan at laging tumatawa. Ang ganitong uri ng tahimik na pagbibigay ay napakalakas. Magdesisyon na magbigay kahit saan ka tumungo, sino man ang iyong makita, hanggang sa ikaw ay nagbibigay, ikaw rin ay makakatanggap. Mas marami kang nabibigyan, mas nagiging kumpiyansa ka na matatanggap mo ang mapaghimalang epekto ng batas na ito at makatatanggap ka ng higit pa at ang iyong kakayahan upang makapagbigay ng higit pang tataas. Ang ating tunay na kalikasan ay ang kasaganahan at kaginawaan. Tayo ay natural na mayaman dahil ang kalikasan ay sumusuporta sa atin sa bawat pangangailangan at pagnanais. Wala tayong kakulangan dahil ang ating mahalagang kalikasan ay isa sa dalisay at purong potensyal at mga walang katapusang posibilidad. Sa makatwid, dapat mong malaman na ikaw ay likas na mayaman. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o gaano kalit ang perang meron ka dahil ang pinagmulan ng lahat ng kayamanan ay ang bukirin ng dalisay na potensyalidad. Ito ang kamalayan na alam mo kung paano matutugunan ang bawat pangangailangan, kabilang ang kagalakan, pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, pagkakatugma at kaalaman. Kapag humihingi ka, muna ang mga bagay na ito, hindi lamang para sa iyong sarili, ngunit para sa iba. Lahat ng biyaya ay kusang loob na darating sa iyo. Ang paglalapat ng banal at batas ng pagbibigay. Ilagay mo sa epekto ang batas ng pagbibigay sa pamamagitan ng paggawa ng pangakong gagawin ng mga sumusunod na hakbang. Kung saan man ako pumunta at sino man makaharap ko, ako ay magdadala sa kanila na regalo. Ang aking regalo ay maaaring papuri, bulaklak o panalangin. Ngayon, ako ay magbibigay ng isang bagay sa lahat ng taong aking makakaharap at sa gayon, sinisimulan ko ang proseso ng pagkalat ng kagalakan, kayamanan, kasaganahan sa aking buhay at sa buhay ng iba. Kalawa, ngayon, ako ay tumatanaw ng utang na loob sa mga tinanggap kong regalo na inaalok sa akin ng lumika sa lahat ng bagay. Matatanggap ko mga regalo ng kalikasan, sikat ng araw, ang tunog ng mga ibong kumakanta, ang patak ng ulan, ang init ng araw. Ako ay magiging bukas sa pagtanggap mula sa iba, maging ito ay sa anyo na isang regalong material, pera, isang papuri o isang panalangin. Pangatlo, ako ay gagawa ng pangako upang panatilihin ang pag-ikot ng kayamanan sa aking buhay sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtanggap ng pinakamahalagang regalo sa buhay,
ang mga regalo ng pag-aalaga, pagmamahal, pagpapahalaga at pag-ibig. Sa bawat taong makikilala ko, ako ay tahimik na magnanais para sa kanila ng kaligayahan, kasiyahan at kagalakan. Ang karunungan ng iyong mas mataas na sarili. Habang nababatid ang enerhiya sa paligid mo, ang karunungan ay tumutulong sa iyo na maunawaan ito. Magsisimulang makita mo na ang lahat ng bagay na mangyari sa iyo ay sinadya upang tulungan ka sa pagpunta sa mas mataas na pangunawa. Kapag nag-umpisa kang maniwala na ang lahat ng bagay ay nilikha para sa iyong mas mataas na kabutihan, ito ay magiging gayon. Ang iyong mga positibong pananaw ay lumilikha ng suporta at mag-aalaga sa iyong kapaligiran. Pinapayagan ito na dumaloy sa iyo ang enerhiya sa halip na laban sa iyo. Ang karunungan ay ang abilidad na matauhan kung ano nangyayari sa paligid mo upang makita ang mas mataas na katotohanan at ipahayag ang iyong sarili na pakikiramay. Ito ay gagawa sa paligid mo ng universo ng mga kaibigan kaysa sa mga kalaban. Sa paniniwalang ang lahat ng bagay ay nangyayari para sa iyong kabutihan na nagpapagana ng mga negatibong enerhiya na hindi nakakapinsala. Kapag kumikilos ka mula sa karunungan, mararamdaman mo ang magandang kalooban. Alam mo na ikaw ay tumigil sandali, inuwa ang oras upang magmeditasyon at umabot pa itaas para sa iyong mga direksyon. Ang iyong nilikha ay mula sa mas mataas na espasyo. Ikaw ay nagpapakita ng karunungan ng maraming beses. Gamitin ang iyong mga alaala ng nakaraan upang punan ang iyong kamalayan na may pagngitain ng iyong sarili bilang isang matalinong tao sa halip na tandaan ng mga oras na ikaw ay hindi matalino. Habang nadaragdagan ang iyong kaalaman tungkol sa esensya at enerhiya, nagsisimulang maramdaman mo ang mga saloobin ng tao at mga damdamin. Habang binubuksan mo ang enerhiya, magsisimula kang makakuha ng maraming kaalaman at impormasyon mula sa universo. Ang karunungan ay tumutulong sa iyo upang mapalambot ang impormasyong iyon upang makuha ang tunay na kahulugan ng mensahe. Ang paraan kung paano mo tinitingnan ang mundo sa paligid mo ay ang paraan din upang maranasan mo ito. Sa halip na ang iniisip, laban, ang lahat sa akin, ito ay kamalasang nangyayari sa akin. Tingnan ang mga kaganapan mula sa mas mataas na pananaw at manawaan natin na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay makikita bilang isang magandang bagay. Ito ang karunungan ng iyong kaluluwa. Dahil ang iyong kaluluwa ay palaging sinusubukan kang tulungan na makita mo ang iyong buhay sa isang mataas na paraan. Ang batas ng tadhana o ang sanhi at epekto. Ang bawat pagkilos ay bumubuo ng isang pwersa ng enerhiya na nagbabalik sa atin na katulad na uri. Kung ano ang ating ihasik ay ating ding aanihin. At kapag pinili natin ang mga pagkilos na nagdadala sa kaligayahan at tagumpay sa iba, ang bunga ng ating tadhana ay kaligayahan din at tagumpay. Ito ay karma. Ang karma ay ang walang hanggang pagpapahayag ng kalayaan ng tao. Ang ating mga saloobin, ang ating mga salita at gawa ay mga hiblahan ng lambat na itatapin natin sa paligid ng ating sarili. Ang ikatlong spiritual na batas ng tagumpay ay ang batas ng karma. Ang karma ay yung aksyon o ang kinaiitnan ng aksyon na iyon. Ito ay ang pinagmulan at epekto na magkakasabay. Dahil ang bawat pagkilos ay bumubuo ng puwersa ng enerhiya na bumabalik sa atin na katulad ding uri. Maraming tao ang nakarinig ng kasabihang kung anong iyong inihasik ay siya rin mo ring aanihin. Malinaw na gusto nating lumikha ng kaligayahan sa ating buhay. Kailangan tayong matutong maghasik ng buto ng kaligayahan. Sa makatwid, ang karma ay nagpapahiwatig sa pagkilos ng tamang paggawa. Ako at ikaw ay walang katapusang kapangyarihan para makapili. Sa bawat sandali ng ating pamumuhay
Tayo ay nasa bukiri ng mga posibilidad kung saan meron tayong daan patungo sa walang hanggang pagpipilian. Ang ilan sa ating mga pagpipilian ay ginagawa ng sinasadya, habang ang iba ay ginagawa ng hindi sinasadya. Ngunit ang pinakamahusay na paraan upang maintindihan at mapalawak ang paggamit ng mga batas ng karma ay maging sinasadya ang kamalayan ng mga pagpipilian na ating ginagawa sa bawat sandali. Maski gusto mo man ito o hindi, ang lahat ng bagay na nangyayari sa panahong ito ay isang resulta ng mga nagawa mo nung nakaraan. Sa kasamaang palad, maaari tayong nakakagawa ng hindi natin pinag-iisipan, kaya nasasabi natin na hindi ito ang ating pinili, ngunit ito ang katotohanan. Kung may umiinsulto sa iyo, maaaring magdamdam ka. Pero kung ikaw'y pupuriin, maaaring malugod ka o makaramdam ng pambobola. Ngunit isipin mo ito. Pagpili rin ng iyong naririnig, ang iyong paniniwalaan. Maaari kang mainsulto o mabola at ito ay nasa pagpipilian mo ng desisyon kung insulto ba ito o pambobola lang. Maaari kang purihin at pwede mo rin piliing hindi ito pagpuri kung hindi pambobola. Sa ibang salita, karamihan sa atin, kahit na may walang katapusang karapatan upang makapili, ay naging talaksan ng nakakondisyong kinasanayan na patuloy na nagiging gatilyo ng mga tao at mga pangyari sa isang mahuhulaang kalalabasang pag-uugali. Ang mga kondisyong pag-uugali ay katulad ng pagkukondisyon sa ugali ng alagang aso. Halimbawa, kung tuwing pumipito ka at binibigyan mo ng pagkain ng iyong alagang aso, hindi nagtatagal ang aso mo ay maglalaway tuwing ikaw ipipito dahil ito ay naiugnay niya bilang palatandaan ng pagbibigay mo ng pagkain. Karamihan sa atin, dahil sa resulta ng conditioning, ay paulit-ulit na at nawala na ang tugon na kinasanayan sa ating kapaligiran. Ang ating mga reaksyon ay tila automatikong nagagatilyo sa pamamagitan ng mga tao at pangyayari. At nalilimutan natin na ang mga ito ay pagpipili pa rin sa ating nagagawa sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo ay simpleng gumagawa ng pagpili ng hindi natin namamalayan. Kung ikaw ay hahakbang pabalik sandali at sasaksihan ang mga pagpili na iyong ginagawa habang pumipili, diyan sa pagkilos bilang saksi, nadadala mo ang buong proseso mula sa pagkawalang kamalayang realidad sa may kamalayang realidad. Ito ang paraan ng may kamalayang paggawa ng pagpili at pagiging saksi nito ay nagbibigay kapangyarihan. Kapag pumili ka na, ano man ang iyong pinili, dapat mong tanungin ang iyong sarili ng dalawang bagay. Una, ano ang kahinatnan ng pinili mo? Sa iyong kalooban, madali mong malalaman kung ano ang mga ito. Pangalawa, makakaapekto ba ang pagpipiliang ito na gagawin ko ngayon ay magdadala ng kaligayahan sa akin, sa mga paligid sa akin, at kung ang sagot ay oo, ay patuloy mo ang iyong plano. Kung ang kasagutan ay hindi, kung ang pagpipiliang yun nagdudulot ng pagkabalisa alinman sa iyo sa paligid man, ay huwag mo na lang ituloy. Ganun lang kasimple. Meron lamang isang pagpili sa labas ng walang katapusang mga pagpipilian na magagamit sa bawat segundo. Kalooban lumika ng kaligayahan para sa iyo, para na rin sa mga taong na nasa paligid mo. At pag ginawa mo ang iyong napili, ito ay magre-resulta sa isang paraan ng pag-uugali na tinatawag na kusang loob ng tamang pagkilos. At ang tama at kusang loob na pagkilos ay ang tamang aksyon sa tamang panahon. Ito ang pagtugon sa bawat sitwasyon habang nagaganap ito. Ito ang pagkilos na nagpupuno sa iyo at sa iba na naiimpluwensyahan sa pamamagitan ng pagkilos na yan. May isang napaka-kagiliw-giliw na mekanismo ang universo upang makatulong na gumawa ka ng tama at kusang loob na desisyon. Ang mekanismo ay may kinalaman sa mga sensasyon sa iyong katawan
Ang iyong katawan ay karanasan ng dalawang uri ng sensasyon. Ang isa ay isang pagranas ng ginawa, ang iba ay isang pagranas ng kakulangan sa ginawa. Sa pagkakataong ito, ay nakakagawa ka ng desisyon. Magbigay pansin sa iyong katawan at itanong sa sarili, kung gawin ko ang desisyon na ito, ano ang mangyayari? Kung ang iyong katawan ay nagbibigay ng senyales na makakatulong sa kaginhawaan, iyon ang tamang desisyon para sa iyo. Kung ang iyong katawan naman nagbababala ukol sa pagiging hindi komportable, malamang na hindi ito ang tamang desisyon. Para sa ilan, ang mensahe sa pagiging komportable at hindi komportable ay nasa lugar ng solar plexus. Ngunit para sa karamihan, ito ay nasa lugar ng puso. Sadyaing ilagay ang iyong atensyon sa iyong puso at tanungin ito kung ano ang dapat gawin at mag-antay sa sagot. Isang pisikal na tugon ay ang anyo ng pandamdam. Maaaring ito ay ang pinakamalabong antas ng pakiramdam, pero andun lang ito sa loob ng iyong katawan. Tanging mga puso nakakaalam ng tamang kasagutan. Karamihan sa mga tao sa tingin ng puso ay malambot at masyado maramdamin. Ngunit hindi. Ang puso ay madaling maunawaan. Ito ay makatotohanan. Ito ay ayon sa konteksto. Ito'y pamanggit. Di ito nagtataglay ng matalong pang-angkop. Ito'y kumakatok sa kosmikong computer sa larangan ng purong potensyal, purong kaalaman at walang katapusang kapangyarihan at ikonsidera ang lahat. May mga panahong ito ay parang makatwiran, ngunit ang puso ay may kakayang sumukat na may katiyakan at wasto sa kahit anuman sukat sa ating kaisipan. Maaari mong gamitin ang batas ng karma upang lumikha ng pera at kasaganahan at ang daloy ng lahat ng mabuting bagay sa iyo, anumang oras na gusto mo. Ngunit dapat mong mabatid na ang iyong hinaharap ay nagawa sa pamamagitan ng pinagpilian mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Kapag regular mo itong ginagawa, nagagamit mo ng mahusay ang batas ng karma. Habang dinadala mo ang iyong mga desisyon sa antas ng iyong kamalayan, mas lamang ang iyong paggawa ng desisyong likas na tama para sa iyo at para sa mga taong nasa paligid mo. Ano naman ang tungkol sa mga nakaraang karma at paano ito nakaka-impluwensya sa iyo ngayon? May 3 bagay ka na pwedeng gawin patungkol sa iyong mga nakaraang karma. Ang isa ay bayaran ng iyong karmic na utang. Kadalasan sa mga tao ay pinipili ito ng di sinasadya. Maaaring ito ay napili mo. Minsan maraming paghihirap na kasama sa pagbabayad ng utang na yon. Pero sinasabi sa batas ng karma na walang utang sa sandaigdigan na hindi nababayaran. Mayroong perpektong sistema ng accounting ang sansinukob at lahat ay patuloy na palitan ng enerhiya. Ang pangalawang bagay na maaari mong gawin ay ibahin o ilipat ang anyo ng iyong karma sa isang mas kanais-nais na karanasan. Ito ay isang nakakawiling proseso na may tatanong mo sa sarili. Habang binabayaran mo ang iyong karmic na utang, ano ang matutunan mo sa karanasang ito? Bakit ito nangyari? At ano ang mensahe ng sansinukob na binibigay sa iyo? Paano mong gagawing makabuluhan at magagamit ang karanasang ito para sa iyong kapwa? Sa paggawa nito, hanapin mo ang binhi ng oportunidad at itali ang buto ng oportunidad sa iyong dharma, kasama iyong layunin sa buhay. Mapapag-usapan natin ito sa 7 espiritual na batas ng tagumpay. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang ilipat ang karma sa bagong ekspresyon. Halimbawa,
Kapag nabali ang iyong paa habang naglalaro, maaari mong itanong, ano ang pwede kong matutunan sa pangyayaring ito? Ano ang mensahe na saan sinukob sa akin? Marahil ang mensahe kailangan kong magdahan-dahan at maging mas maingat at maasikaso sa aking katawan sa susunod. At kung ang iyong dharma ay magtuturo sa iyo na malalaman mo at sa pagtatanong na paano ko gagawin itong karanasan na ito na maging kapaki-pakinabang sa aking kapwa, maaari kang magpasya na ibahagi ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagsulat ng libro tungkol sa paglalaro ng may pag-iingat. O maaari kang gumawa ng espesyal na sapatos o suporta sa binti para mapigilan ang mga pinsala na naranasan mo. Sa ganitong paraan, habang binabayaran mo ang iyong karmic na utang, maaari mo rin baguhin ang mga sakuna sa isang kapaki-pakinabang na pwedeng magatid sa iyo ng kayamanan at katuparan. Ito ang pagbabago ng iyong karma sa isang positibong karanasan. Hindi mo talaga mapupuksa ang iyong karma, pero pwede mo itong gawing bago at positibong karma. Ang ikatlong paraan upang harapin ang karma ay upang malampasan ito, upang pangibabawang karma. Maging independent dito. Ang paraan upang malampasan ang karma ay upang panatiliin ang nakakaranas doon sa puwang, ang sarili, ang espiritu, tulad ng paghuhugas ng maruming piraso ng tela sa isang agos ng tubig. Sa bawat oras na hugasan mo ito, tumatagal ang layo ng ilang mantsa. Panatiliin mong hugasan itong mulit-muli at sa bawat oras na ito, hugasan ito ng mas malinis. Ikaw maghugas o lampasan ang buto ng iyong karma sa pamamagitan ng pagpunta sa puwang at lalabas itong muli. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng pagsasanay ng meditasyon. Ang lahat ng mga pagkilos ay isang episode ng karmic. Ito ay karmic episode. Pag-inom ng isang tasa ng kape ay isang episodyo ng karmic. Ang pagkilos na iyon ay bumubuo ng memorya at ang memorya ay may kakayahan o may nakatagong lakas upang bumuo ng pagnanais. Ang pagnanais ay bumubuo ng pagkilos. Ang pagpapatakbo ng software ng iyong kaluluwa ay karma, memory at pagnanais. Ay iyong kaluluwa ay isang tungkos ng mali tao na may buto ng karma, memorya at pagnanais. Sa pamamagitan ng pagiging may mali tao o gising na kamalayan sa mga buto ng pagpapahayag, ikaw ay magiging isang taong may malay, isang generator ng katotohanan. Sa pamamagitan ng pagiging isang may taong may kamalayan, na simulan mo makabuo ng mga pagkilos sa gitna ng ebolusyon para sa iyo at para sa mga tao sa paligid mo, at yan ang kailangan mong gawin. Hanggat ang karma ay nasa gitna ng ebolusyon para sa sarili at sa lahat ng tao na apektado ng sarili, ang bunga ng karma ay magiging kaligayahan at magiging tagumpay. Ang kabuuan ng mga kalamang ito ay nasa mga sagradong aklat at tayo po'y muli nagpapasalamat, pagpalain ng bukay ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong lahat.